Hindi palagi malakas ang sinag na nabibigay ng ilaw. Minsan, ito'y napupundi rin dahil sa maraming hamon na dumadating sa ating buhay. Bilang isang ina, ikaw nagsisilbing ilaw ng aming tahanan. Ngunit di may tatanggi na ikaw rin ay napapagod at minsan, pumapasok na rin sa isip mo ang pagsuko. Pero ginagawa mo inspirasyon ng iyong anak para lumaban sa hamon ng buhay. Ako si Justin Nuevo at samahan niyo akong ikwento ang storya ng isang SPED teacher na mayroon ding anak na nasa autism spectrum at ating tunghayan ang kanyang buhay espesyal. Ako ay nagtungo sa lungsod ng Bacoor upang bisitahin ang isang munting silid-aralan na matatagpuan sa Barangay Gawaran, Molino 7. Dito ay aking nakilala si Mrs. Melody Estoque, 52 taong gulang at ang kaisa-isang guro na nagtuturo dito. Small? What? Big? Galing! Ang kanyang pinagtuturuan ay hindi tipikal na silid-aralan, kundi isang PWD office. Ang kanyang mga tinuturuan dito ay mga batang nangangailangan ng espesyal na uri ng edukasyon. Sila ay mga batang may kapansanan at mga batang na-diagnose ng autism. Gaya na lamang ni Joanna at Bernadette na hirap sa pagsasalita. Max! Very good, high five! Oh, ikaw. At si Neptes naman na na-diagnose with autism. Ang mga batang tulad nila ay natuturuan sa tulong ng mga puzzle na layong i-ensayo ang kanilang pag-iisip at pagkamalikhain. Ginagamit din ng repetasyon upang masanay silang maging aktibo sa kanilang mga gawain. Sinasabi sa akin, ba't paulit-ulit kayo ng ganito? Para ma-master nila na hindi nila makakalimutan. They have to do it 879 times. Kasabay sa pagtuturo ni Mrs. Melody ay kanya ring inaantabayanan si Maui, ang kanyang anak na mayroon ding autism. Sing muna, si Kuya Mowing. Kanyang hinihikayat si Maui na tulungan ng kanyang mga kapwa batang espesyal tungo sa kanilang pag-aaral. Good job. Ayon kay Mrs. Melody, si Maui noon ay non-verbal at na-diagnose with severe case of autism. Pero dahil sa kanyang dedikasyon na mabago ang buhay ng kanyang anak, si Maui ngayon ay isa ng moderate at high-functional person with autism. Habang ako'y nakikipagpanayam kay Mrs. Melody, mapapansin na iritable at sinusumpong si Maui. Para katuwang ito, anak ko. Yes, autism. Kuya Mowing, you take your seat. 1. Sit down. 1, 2, 3. Di pa kasi ito lubos na sanay na makipagsalamuha sa maraming tao. Nabibigyan po ng At sa kalagitnaan nito, Bumibili! Yung malakas na melody. Nararamdaman ko pa dito ay ating makikita na hindi lamang limitado sa pag-aaruga ang gampanin ng isang inang tulad ni Mrs. Melody, kundi pati na rin ang pananatili sa seguridad ng kanilang anak. Kinakailangan ng matinding patnubay at gabay upang sila'y mapalaking ligtas at mabuti. Amin muling ibinalik ang pag-uusap patungkol kay Maui. Pumukaw kasi sa aming atensyon ang tato na nakalagay sa kanyang kaliwang kamay. 10 years old siya, nawala. 3 days na nawala, as in nakakabaliw pala pag wala ka ng, lalo na kung may condition ng bata. Nag-isip kami ng ways para, well-monitored siya.
Tapos noon, nawala ulit siya. 2019, bago mag-pandemic, mas malayo na. Yung una kasi nakita namin sa LC Gadgets sa Town Center. So at least doon, malapit. Pero yung pangalawang nawala siya, sa ano na? Natawagan kami, nakuha yung information na missing siya through FBA. Sa Bulacan na siya. Yung expressway papuntang Baguio, yun doon. Siya yung nag-cause na traffic kasi tumawid. Buti na lang may highway patrol, kaya siya nakuha. Nung naiuwi namin siya dito, doon na, kami na, hindi sapat yung nakapadlock ang gate, nakapadlock ang bahay, kahit na nandun kami. So naisipan namin, patatuan siya. Ang tattoo pala na ito ang nagsisilbing contact information para sa oras na mag-less muli si Maui. So, base sa mga research at pag-aaral na ginagawa namin observation sa kanya, kahit pa paano useful pala yung totoo. Hindi lang dahil sa visible yung information, sa behavior niya meron din na natulong kahit pa paano. Mula sa pagiging undergrad computer engineering sa kanyang kolehiyo, nagpasya siya na lumipat sa pag-aaral ng 2 taong kurso sa early childhood education. At sumunod dito ay ang pag-aaral niya ng 2 taong kurso sa special education upang mas magabayan si Maui sa kanyang paglaki. Alam niya kung gaano kahirap magpalaki ng mga batang espesyal, kaya layunin niyang maibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga magulang na hindi kayang sumali sa mga private therapy sessions. Naging dream ko na wag lang pahintulot na magkasakit ang anak ko at anyone in the family, I'll serve other people through teaching or giving therapy. Parang gano'n ang naging mindset ko. Kaya merong free services kami dito sa barangay. Kung minsan sir, nalalaman ko ang ano niya. Wala pa lang siyang sweldo. Kung maaari sana siya, tanawin siya ng gobyerno natin. Para din sana, kung maaari, magkasweldo rin sana sila o ma-appreciate din ng gobyerno natin ang pinagagawa niya. Ang ideyang ito ay kanya noong iminungkahi sa kanyang mga kabarangay. Nung sa umpisa ako lang. Pero nung nakikita nila na yun, may nag-share din. Tapos napupunduhan sa budget namin. Yan. Kahit pa paano, pag may sumobra sa solicitation namin, nun dinadagdag. Nakaswertihan ko lang siguro na yung mga officers na nakasama ko, naging very supportive sila kasi nakikita naman nila na yung nililikom namin pera, dito talaga napupunta. At sa awa ng Diyos, ay nisakatuparan nito sa tulong ng kanilang pag-unawa at pakikipagtulungan. Sa proyektong ito, sila'y namamahagi ng 1 kilong bigas sa tuwing pumapasok ang mga bata. Ang usapan per child. Ito yung grade nila o ito yung uuwi nilang star kapag ka nag-participate sila ng mahusay. Ang bigas na ito ay isa sa mga nag-uudyok upang ipagpatuloy nila ang kanilang pagpasok dito sa PWD office. Ngunit ang nasabing bigas ay hindi sapat sa bawat estudyanteng pumapasok sa klase ni Mrs. Melody. Walang sapat na pondong nakalaan para sa proyektong ito. Maging si Mrs. Melody ay walang natatanggap na sweldo mula dito. Dahil dito, limitado lamang ang nabibigay na bigas sa mga estudyante at nakabase ito sa estado ng kanilang pamumuhay. Ngunit dahil napamahal na si Mrs. Melody sa mga batang ito, madalas ay nagmumula na sa kanyang bulsa ang perang pinambibili ng kanilang pangangailangan. Next month, ang target naman, mabigyan din sila na bukod sa bigas, pamasahe, vitamins ng mga bata. Ang ina sa bahay, alila. Yung profession ko, pagdating sa bahay, 24/7 yon. Pagka meron kang anak na special kasi, lalo na kung may atake, hindi siya talaga makakatulog. Kailangan mong bantayan. Yung profession ko dito, pagtuturo ko kay Maui, pareha lang. Pero pagdating sa bahay, nadadagdagan yun. As in, hindi ka pwedeng matulog hanggat hindi ka nakakasigurong tulog yung anak mo. I'm always a teacher. Hindi lang doon sa anak kong special, pati doon sa mga kapatid niya. All boys kasi. Actually, military teacher ako. Kaya lang, dito sa school, dito kasi, limitado hanggang ganong oras lang mga bata, tigil na.
So, nasa magulang yun kung itutuloy sa bahay. Katulad nung sa amin ni Moe, hanggang ganung oras lang kami dito. Pero pagdating sa bahay, continuous yun. Kahit sa biyahe, sit properly. Okay, sit properly kasi tatalon yun during the ride eh. Pag may nagustuhan yun, talagang wala siyang pakialam kung may masasaktan siya o hindi. Kaya lagi nakaagapay sa kanya. Pagdating sa bahay, ganun din. Dikta rito ng gagawin. Do this one, do this one, do this one. Stop, stop, stop. Walang tigil. Si Moe kasi pinanganak ko, second child. 6 months, una niyang nasabi, very clear, mama. Pero nung nilagnat, kinumbulsyon siya, nawala yun. Tapos nawala ang eye contact niya. Pagdating ng 2 years old, wala pa rin kami naririnig na kahit na anong syllable na masabi niya. So, naging alarming kami ang akala namin delay lang. Kasi may kapatid akong delay. Pagdating ng magpo 4 years old, na kami, napilitang magpatingin na sa developmental. No, it's 4 years old na pala. Napagalitan kami ng doktor kasi yun nga ang autism. Tapos, ayun, yung doktor na kausap namin, nag-aalala kasi marami na pala siyang patients na ang una naging problema magulang, kaya ang bata hindi nag-improve. So binigyan niya kami ng time, okay, let's break. I-absorb niyo muna yung kondisyon ng anak niyo. Tapos binalikan kami. Tinanong kami ng asawa ko, okay, tanggap niyo ba kalagayan ng anak niyo? During the break, ang iniisip ko, naku, baka maghiwalay kami na mister ko. Kasi baka hindi niya matanggap. Yun na nasa isip ko. Ang mister ko naman, yun din pala ang nasa isip. Kung matatanggap ko ba ang anak ko at baka iwanan ko sila. So, nung kaharap ng doktor, sinabi namin yun, ganun pala. Okay, since supportive kayo at ang iniisip nyo ang anak ninyo, meaning accepted ninyo. Sabi namin, yes, of course. Willing kaming gumawa ng paraan kung paano matutulungan yung bata. For sure, kung makakapag-asawa, yan hindi ko masasagot. Pero pwede siyang mag-asawa kasi nakakaintindi. Ang tanong lang kung may babaeng magkakaroon ng puso para sa kanya. Pero having a family, pwede. Alam ko meron siyang kalalagyan. Kasi nandun yung willingness to learn eh. Kung saan lang siya ilalagay o kung alin lang doon ang makakahiligan niya. Basta open sa lahat. Mapa-cooking yan, painting, singing. I think meron siyang kalalagyan. Yun yung pinakamagandang tanong na tinanong sa amin ng doktor. Noong una, no. Ang dasal ng mga magulang na may autism, pag hindi nag-improve ang anak, sana maunang mamatay ang anak ko sa akin. It's true. Umabot kami sa puntong ganon. Pero sabi ko sa mister ko, patama ba yun? I think, baka the more we ask for it, the more na hindi mangyayari. So, training ang kailangan. Ako, komportable ako. I know he can survive. Marunong na siya magsaing eh. Mas malinamnam siya magtimpla ng puto kaysa sa akin. Pero sa pareha ingredients, kaya niyang mabuhay. Ang importante kasi yung first thing to survive, how to eat, how to cook. Ayos na yan. Yun na yun. Tapos, the rest of the family, paalalay lang na bigyan ninyo to nung pwedeng itulong sa kanya. Ganun lang siya. Sasabi niyo po bang mayroon kayong buhay special? Might be, meant to be, destined, ganun na yata. Special, I guess. Kasi hindi na yata yun dahil sa mindset. It's the heart that talks. Kasi may makita ka lang dyan na bata na titigil at titigil kay kakausapin mo yung magulang eh. Dalhin mo to sa opisina. Doon tayo mag-usap para matulungan. Umaabot sa ganung punto na siguro nagagamit ko yung posisyon bilang officer, but the intention is to help. Kaya okay naman din. Ito po. Gusto ko po tumingin po kayo sa camera. Kasi po, gusto ko po malaman yung message niyo po kay Moe. Ouch!
Well, Kuya Moe, I know you know how to love. I know you know how to share, helpful, and kind to others. Kasi nagre-reflect na rin yun through your actions and from what you've learned from us. It's a good thing kasi you're setting good example to other people with cases like yours. I'm starting to train you to teach other kids like you. Right? Please, as I've said, keep on focusing on what you're doing, what we're trying to do. Para sa ganon, ikaw yung makauna-unahang special with moderate to severe case na makakatulong sa iba. This time, let's produce people like you na iniisip nila na walang pag-asa, na pabigat. Nasa likod mo lang si Mama at si Papa and your 3 brothers with Tito Dada and the rest of the family. That's it, mahal. Baka sa mga salitang sinasambit ni Mrs. Melody, ang hirap na kanyang naranasan sa pagpapalaki ng kanyang special na anak. Ipagdasal nyo na hindi kayo magkaroon ng anak sa future na katulad na sa akin. Ang hirap. Pero ipagdasal nyo rin na magkaroon kasi doon nyo marirate as sarili nyo as human. Anak ba ako ng Diyos kung may anak ko special? Yes, kapag kayong bata, naka-move forward. Yes, kapag yung bata natuto. No, kung yung bata pinabayaan ninyo. At may mangyari masama. Anak, ako ng Diyos, alam ko yun. Kasi ang laki ng improvement ng anak ko. From non-verbal to severe case. Now he's moderate to high functional. Mahirap man mag-alaga ng batang may autism, pero kay Mrs. Melody, isa itong biyayang ipinagkaloob sa kanya upang mas matuto pang magmahal at umunawa. Dahil sa nalalapit na Mother's Day, meron kaming surpresa para kay Miss Melody. Ito. Miss Melody. Meron po kaming surprise para sa Ito ang Daig Films ng Estranjero Production and they greet Miss Melody ng Happy Mother's Day! Ako nga pala muli si Jasser Nuevo at ito ang Buhay Espesyal. Ang bukas ay ibibigay, hawak at huwag bitawan aking kamay.